Magsisimula na po tayo sa ating pag-aaral po, Bible study. Ang aking pinag-aaralan ay isang serye po kung paano tayo maging alagad ng ating Panginoon. At nakatapos na po tayong dalawang pag-aaral. Ang ibig sabihin ng pagiging alagad at ang pagiging alagad ay katulad ng pagiging atleta. Ano po? Kasi pagiging athlete, gusto nating magtagumpay at magwagi. So meron tayong pagsasalay at pagsusumikap. Ganon din po tayo maging alagad ng ating Panginoon para tayo mga atleta. Ngayon sa linggong ito, ang ating titignan ay ang larawan na tayo po ay sundalo ng Panginoon. Actually, hindi po ito literal na sinasabi natin tayo literal na sundalo. Pero ito po isang metaphor o po isang larawan na kung paano isang sundalo ay ganyan din ang isang alagad ng ating Panginoon. Hindi sabihin na. So, alam ko dito po tayo natapos ano po. Dito tayo magsisimula sa umaga pong ito. Ang pagiging sundalo ay nangangahulugan na mayroong digmaan. At kapag may digmaan, meron tayong kaaway. Ito may sabihin ng yung atleta, nilalagay tayo sa larawan na tayo ay nagsusumikap, nagkakaroon tayo ng disiplina sa ating mga sarili, inaalis natin ang mga bagay na maging hadlang para hindi tayo magtagumpay, katulad ng isang atleta. Katulad din ng isang alagad, gusto natin magtagumpay at makarating sa langit. So meron tayong mga pagsasalay sa spiritual, disiplina sa ating sarili, at ang pagsusumikap na manalo tayo sa ating layunin. Ngayon, bilang sundalo ng ating Panginoon, ito'y nagpapakilala ng necessary implication na meron tayong kaaway. Kasi pagka may digmaan, may nag-aaway. Pag dito na ng digmaan ng mga bansa, meron silang dahilan na pinag-aawayan. Hindi na nila nasolusyonan sa mapayapang paraan. Yun ang realidad ng digmaan. Halimbawa po, sa panahon natin ngayon, ang pinakamainit na usapin ay doon sa West Philippine Sea, di ba? Pag hindi nila naayos mo yun, sa mapayapang paraan, ay magkakaroon ng digmaan. Na ayaw natin mangyari, di ba? Pero kapag hindi nagkasundo ang dalawang panig, magkakaroon ng digmaan. So, tayo, sa ating point of view, ang kalaban natin na yung China. Ang China naman, sa kanilang point of view, ang kalaban nila tayo. So, sa spiritual na larangan, ganun din. Ang Diyos, meron siyang layunin na tayo ligtas niya. Kaya nga doon sa ating panalangin, binanggit natin ang ating Panginoon ay nagpangmaba, iniwan niya yung kalalatihan sa langit, at naging katulad natin, at sinamatay sa krus para tayo ligtas mula sa ating kaaway. Dito sa Hebreo, chapter 2, hindi ako nagkakamali sa verse 14. Ang kanyang kamatayan ay may dahilan. Hindi lang siya basta namatay doon. Dito sa Hebrews chapter 2, verse 14. Kaya, yaman ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo. Lahat ng mga tao, meron tayong physical na bahagi. Gaya din ang ating Panginoon. At siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito. Upang sa pamagitan ng kamatayan ay kanya mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan sa makatwidayang diablo. Yung kapangyarihan sa kamatayan, not necessarily physical na pinag-uusapan. Kundi ang diablo, gusto na tayo magkasala para tayo mahiwalay sa Diyos. Nung panahon na hindi pa dumating ang Panginoon, wala tayong pagkakataon na mawala tayo sa ganong klaseng sitwasyon. Pero namatay ang Panginoon sa krus, tinalo niya kapangyarihan diablo. In other words, kahit magkakasala tayo, meron tayong paraan na patawarin tayo ng Panginoon at magapi ang diablo. Siya pag pinatawag tayo ng Panginoon, wala nang kapangyarihan sa atin ng diablo. Kasi gusto ng diablo, magkasala tayo para maiwalay tayo sa Diyos. Eventually tayo mapaparusahan. Ayaw ng Diyos yun.
So, binigyan tayo ng pag-angat sa pamagitan ng ating Panginoon. So, pagka tayo sundalo ng Panginoon, at ang Panginoon ang ating kapitan o ating commander, meron tayong kaaway. So, ang katanungan, who is our enemy? Sino ang ating kaaway? Kasi, nilalarawan tayo bilang sundalo. Hindi naman tayo nakikipaglaban na walang kaaway. So, meron tayong kaaway. Sino ang ating kaaway? Ito ba yung mga denominasyon na nagtuturo ng iba't ibang klaseng aral? Ito ba yung mga atheist na hindi naniniwala sa Diyos? O yung mga kapatid na nagtuturo ng maling aral, yung mga ating kaaway? Totoo po na isa galing sa mga taong ito ay nagkakaroon tayo ng pagkikipagbaka. Siyempre, binabakan natin yung mga maling turo ng mga denominasyon po. At yung mga atheist, hindi sila naniniwala sa Diyos. At yung mga kapatid nagtuturo ng maling aral, nilalabanan natin yun. Pero hindi yun ang ating tunay na kaaway actually. Sila ginagamit lang ng ating tunay na kaaway. Dito sa Efeso, chapter 6, verse 12, kung ating babasahin. Ang ating pagkikipaglaban ay hindi physical na pagkikipaglaban. Hindi tayo nakikipag-away at nakikipagsuntungan, hindi gano'n. Ang ating pagkikipag-away ay sa spiritual, sa kaisipan. Bisabihin, in-influensya tayo ni Satanas na umalis tayo sa katotohanan. Basahin natin sa verse 12. Sapagkat ang ating pagkikipagbaka ay hindi laban sa laman ng dugo. So, hindi na ating pagkikipaglaban. Hindi tayo nakikipagsuntungan laban sa mga taong hindi natin kapananampalataya, hindi natin kailangan yan. Saan? Kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan di nakikita na nag-ahari sa kalibutan sa kadilimang ito, laban sa ukong spiritual na kasama sa kalangitan. So hindi tao ating kaaway. So sinasabi niya mga spiritual na may kapangyarihan kanya ang ating kaaway. So eventually, tatanungin natin, sino yung kaaway natin? Ang ating kaaway ay ang Diablo o Satan. Yung salitang devil, hindi actually translation yan. Ang salitang Grego po lang ng devil ay diabolos. Ang ibig sabihin, slanderer or accuser. Kanya. Yung Satan, o galing sa salitang Grego na Satanas. Akala natin Tagalog po yung salitang Satanas. Actually, hindi. Yung po yung galing sa salitang Grego na kaaway. So yung Satan, nag-ibig sabihin, kaaway. Kaaway siya ng Diyos. At dahil kakampi natin ang Diyos, kaaway natin si Satanas. Yan ang ating tunay na kaaway. Siyempre, ito ay digmaan ng dalawang hukbo. Ito yung hukbo ng Panginoon at hukbo ni Satanas. So may dalawang grupo yan, mga kapatid. So ang ating tunay na kaaway ay si Satanas. Dito po sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Alam niyo itong mga leon, hindi naman actually lumalaban niya patas. Ang strategy ng mga leon, sila nakatingin lang. Nakatago sila eh. Tinitingnan nila yung kawan ng mga hayop na pwede nilang kainin. Hindi sila biglang lalaban. Nakatingin lang sila. Nag-observe sila sa mga hayop. At tinitingnan nila yung mga mahihina. Halimbawa, kung mayroong kawan, tinitignan nila yung mga nanay na bagong panganak, o kaya yung pinanganak nila, yun ang kailang gustong labanan, o kaya yung may sakit. So dito po sa 1 Peter chapter 5 verse 8, yun ang paglalarawan sa ating kaaway. Yung sabi niya, be sober. Yung salitang sober, ibig sabihin kayo nasa tamang pag-iisip. Ang literal na kahulugan ng sober, ikay malaya sa impluensya na nakakalasing. Yun actually ang literal na kahulugan ng salitang sober. Siyempre, kung ikay malaya sa impluensya na nakakalasing, ikay may ito yung pag-iisip, yung ibig sabihin nun. Be vigilant, in other words, laging nakabantay. Bakit? Because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. So, naghahanap siya ng masisila kanya. So, yan ang role ng Diablo. Lahat ng pagkakataon, naghahanap siya ng masisila sa mga anak ng Diyos.
So, ang kanyang main attention ay nakalagay sa atin. Yung mga Kristiyano, yung mga anak ng Diyos. Siyempre, yung sa kanya, hindi na niya pakikilaman yun. Sa kanya na yun. Pero yung hindi sa kanya, yung mga Kristiyano, na sumusunod sa kalooban ng Diyos, yan ang gusto niyang masila. Gusto niya makuha. Dahil ang diablo, masama siya. Ang mabuting tao, nililigtas niya ang kapwa niya sa kapahamakan. Yan ang mabuting tao. Ang masamang tao, gusto niya mapunta ang kanyang kapwa sa kapahamakan. Yan ang masamang tao. Kaya ang diablo, ganun siya. Dahil alam niya, meron na siyang limit. Meron siyang panahon na ang Diyos, parurusahan siya sa impyerno. Ang ating concept na ating namana na ang diablo ang hari sa impyerno, hindi totoo yun. Siya mapaparusahan doon. Tignan po niyo sa Revelation, chapter 20, ano po. Ang diablo ang unang pupunta roon sa verse 10. Sinasabi sa atin, at ang diablo na dumaya sa kanila. Yan ang ginagamit na paraan sa Satanas. Dinadaya tayo. Pag sinabi dinadaya, pinapakita niyan isang bagay na mabuti para ikay mahikayat, pero actually hindi. Alam mo, scammer, ganun sila. Kunyari, magpapakita sila ng pabor na maganda para sa iyo. Actually, in the end, hindi naman. Yung ganun sa Satanas. Siya pinakapangulang scammer, actually. At ang diablo na dumaya sa kanila, ay nihagis sa lawa ng apoy at supre na kinaroronan din naman ang halimaw at ang gulang propeta at sila'y pahirapan araw at gabi magpakailan-kailan pa. Hindi siya yung hari doon. Siya yung unang magpaparusahan doon. So kaya gano'n ang kanyang dadatnan, naghahanap siya ng mga kasama. Yun ang ating kaaway. Si Satanas. Later na makikita natin, meron siyang instrumento para magampanan niya yung kanyang layunin. Katulad ng Diyos, ginagamit niya yung mga Kristiyano para may pangaral natin ng Ebanghelyo. Si Satanas naman din. Meron din siyang ginagamit para masilaan niya tayo at patungo sa kapahamakan. So yun makikita natin sa diablo. Yan tayong kaaway. Dito sa binasa natin talata, your adversary, ganyan. Your enemy, the devil. So, yun ang ating tunay na kaaway. Actually. Kaya makikita na sa ating lipunan, gumagalaw ulit si Satanas. Ini-impluensya niya tayo palayo sa katotohanan ng Diyos at patungo sa prinsipyo ng mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. So, yun ang makikita nating challenge po sa atin ngayon. Pero sa Revelation 12 verse 3, tinatanong kagabi ito sa akin. Hindi ito literal. Ang aklat ng Apocalypse, ito po ay apocalyptic literature ganyan. Kung sinasabi ng apocalyptic, ito ay highly symbolical at saka highly figurative. Ginagamit nila yung ganung klaseng paraan ng pagsusulat. Yung sinulatan, naintindihan nila yung kahulugan. Pero yung hindi nila sinulatan, hindi nila alam. So pagkakataon na isinulat ng Apocalypse, ang mga Kristiyano ay pinag-uusik ng mga Romano. Yung sinulat ito, yung mga Kristiyano, naintindihan nila yung sulat na nakalagay sa kalat na ito. Pero yung mga Romano, pag binasa nila, hindi nila maintindihan. Di sabi nito, and another sign appeared in heaven, behold, a great fiery red dragon. So, totoo yung dragon na to. Kasi yung dragon, nandiyo sa mga European, sa mga Chinese, meron silang dragon. At sa Bible, meron din dragon. Ganyan. Fiery red dragon having 7 heads and 10 horns and 7 diadems on his head. Ganyan. Yung pong kahulugan ng head, ito po ay kapag authority. Yung salitang horn, pag tinignan natin sa mga hayop, yung mga sungay, yan ang kailang kapangyarihan. Tingnan niyo, pag nanonood kayo National Geographic o katulad na programa, ang mga kalabaw, yung water buffalo, hindi kaya ng mga leon. Yung bibig nila, walang ipin yun, walang matalas ang ipin, dahil nguya sila ng grass. Pero kaya nila yung leon, dahil meron silang sungay.
Nandun ang kailang kapangyarihan. Pagka sasalaking leon, gagano'n lang yung kalabaw, pwedeng mamatay yung leon. So ang horn ay nagpapakita ng kapangyarihan o lakas. At yung 7 diadems, meron silang corona kanya. So ito nagpapakilala isang hari ng makapangyarihan. Yung salitang 7, 10, at 7 sa Biblia, nangangulugan ng complete. So ito yung makapangyarihang hari kanya. So yung makikita natin, yan ang figure ni Satanas. Siya makapangyarihan. Ang ating kaaway ay makapangyarihan. In other words, hindi natin siya kaya sa ating sarili. Kasi mas makapangyarihan siya kaysa sa atin. Siya isang hari kanya dahil meron siyang kaharian. Nung tinukso ng Diablo ang ating Panginoon, ano pinakita niya? Pinakita niya lahat ng kaharian sa lupa kanya. Ibibigay ko sa iyo niya. At that time, hindi pa namatay ang Panginoon, talagang ganun kalawak na kapangyarihan sa Satanas. Ang kanyang lawak ng kapangyarihan niya sa mga kaharian. So makikita natin ang ating kaaway, hindi siya ordinary kaaway. Kung tao lang siya, kakayanin pa natin yan. Pero siya isang makapangyarihang nilalang. Tulad ng registrasyon dito sa Apocalypse. Kung gagawin natin literal na, ganito ang itsura niya. Wala pa tayo nakita ganyan, di ba? So hindi siya literal. Ang isang rule ng interpretation, kahit hindi sa Biblia, kapag ka ang literal na statement ay posible, yun ay figurative. Yun ay talinhaga. So, kita natin talinhaga yan. Pinakikita sa atin na ang Diablo ay tunay na makapangyarihan. Hindi siya makapangyarihan sa Diyos. Kaya hindi siya makapangyarihan sa lahat. Pero siya mas makapangyarihan kaysa sa atin. Definitely. Kung tayo lang lalaban sa Diablo, mag-isa, hindi natin kaya. So, he is a powerful enemy. Therefore, he is not to be underestimated. Nabeso, kaya lang sa Satanas. Hindi natin siya kaya. In the first place, bago tayo ng Kristiyano, tayo ay hawak ni Satanas dahil tayo mga makasalanan. At wala tayong paraan para makatakas sa ating mga pagkakasala, maliban na pinatawad tayo ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. So isang bagay na dapat nating bigyan pansin, ang ating kaaway ay tunay na makapangyarihan. Hindi natin siya pwedeng i-underestimate. Sabihin natin, kaya natin siya Satanas. So, yun ang ating kaaway. Sinandaraya sa mga tao. Yan ang ginagawa ni Satanas. Ano yung pandaraya? Hindi lang siya sabi ng totoo yan. Kaya ka dinadaya kanya. Pinakikita isang bagay sa iyo, maganda, para mahikayat ka. Pero actually, ang consequence, pag nahikayat ka, hindi maganda para sa iyo. Yan ang pandaraya. Ibig yung mga babae, nadadaya sila sa mga lalaki, di ba? Yung magandang lalaki, mahikayat ka. Ngayon pala, hindi naman ganun, gandang lalaki lang siya. Ang gandun lang siya. So pag-asawa mo na yun, tamad pala yun, nadaya ka. Nadaya ka doon sa itsura niya. Ganun ang ginagawa ni Satanas. Ito sa 2 Corinthians, chapter 2, verse 11, ating babasahin. Lest Satan should take advantage of us. For we are not ignorant of his devices. So meron siyang ginagamit na paraan ng pandaraya. Kung babalik tayo sa kanina, sa Apocalypse, anong ilustrasyon ng Diablo? Siya yung nandaraya kanya sa mga bansa. Dito sa 12:9, hindi po ako nagkakamali. Sa Apocalypse. Ito ang ating mababasa. Ito sa verse 9. At itinapon ng malaking dragon, ang matandang ahas, mabalik tayo sa Genesis chapter 3, na tinatawag na Diablo at Satanas. Ang mandaraya sa buong sanglibutan, siya tinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay tinapon kasama niya. So yun ang ginagawa niya. Dinadaya tayo. So meron siyang scheme, meron siyang paraan na dinadaya tayo. Kaya sabi ni Apostle Paul, huwag natin siya pabayaan ganyan. Sabi ni Pablo, alam namin ang kanyang paraan.
Kaya ito'y mababasa natin sa buong Biblia. Sinasabi sa atin ang paraan ng pandaraya ni Satanas. Noong unang panahon, yung mga Kristiyano ay pinapatay. Yan ang kanyang paraan. Sila ay pinag-uusig ni Satanas. Unang nag-uusig sa kanila ay ang mga Hudyo. Pangalawa, yung mga Romano. Pinag-uusig sila. Sila ay actually pinatay. Yun ay isang paraan na ginagawa ni Satanas. Sa panahon natin ngayon, wala na gano'n. Pwede na daya tayo. So, ang kanyang paraan ay pandaraya. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Pasinin natin, ang pinakamahirap na paniwalaan ka sinungalingan, kapag ito ay majority ay totoo, may konting kasinungalingan, mas mahirap pa na paniwalaan na kasinungalingan niya. Bakit? Dahil mas marami siya sinasabi totoo eh. Pero yung konting kasinungalingan, ay magiging kasinungalingan, yan lang na sinasabi niya. Sabi, 99% food, 1% poison, still a poison. Di ba mamatay ka pa rin. So yan ang makikita natin ginagawa ni Satanas. Tingnan ninyo, ito ang description ng ating Panginoon. You are of your father, the devil. Ang kausap niya, yung mga Yudya, yung mga Parisee at mga Sadducees. And the desires of your father you want to do. Bakit paano ba si Satanas? He was a murderer from the beginning. So may kayat kay Cain na patay si Abel. And doesn't stand in the truth. Hindi siya tumatayo sa katotohanan because there is no truth in him. Walang katotohanan sa kanya. When he speaks a lie, he speaks for his own resources. Sinungaling siya. Pag siya ang tao sinungaling, ang sasabihin niya, sinungaling. Although hindi 100% gano'n, siyempre hindi naman malayo nagsisinungaling ang tao. O kaya, Satanas, minsan nagsasabi siya ng totoo, pero may kahalong kasinungalingan. Kasinungalingan pa rin yun. For he is a liar and the father of it. Kung kasinungaling, hindi nanggagaling sa Diyos. Hindi nanggagaling kay Satanas. So ito ang salita ng Diyos. Hindi nagsisinungaling ito. Lahat ng sinasabi dito ay totoo. Kahit yung sinabi ni Satanas, nakasulat dito, yun ang totoong sinabi ni Satanas. Para magkaroon tayo ng accurate na larawan ng mga pangyayari sa kasaysayan ng tao. So makikita natin, ito ang ating kaaway, Satanas. So siya'y masama. Dahil siya'y mamamatay tao noong simula, at hindi siya tumatayo sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Ito po ay masakit sa mga tao sa panahon natin ngayon. Lahat po ng mga churches na nakikita natin, nagtuturo sila ng totoo. Pero hindi lahat. Meron sila hinahalong hindi totoo. Kaya, ang nangyayari doon, hindi sila nagsasabi ng totoo. Katulad ni Satanas. Nagsasabi yan ng may katotohanan na may halong kasinungalingan. Pag ang epekto noon, kasinungalingan pa rin yun. Di ba? Kasi katotohanan nyo. Wala ka sinasabing hindi totoo. Pag nagsabi ka ng totoo na may halong kasinungalingan, kasinungalingan nyo. Hindi na siya masasabing totoo. Di ba? So yan ang larawan ng ating kaaway na sinasabi ng ating Panginoon. It is very dangerous. Bakit? Yan ang larawan ng leon. Nakatago siya. Mas maganda yung kaaway, nakalantad. Dahil nakahanda ka. Pero hindi siya nakalantad, nakatago siya. So hindi ka handa sa kanya, nakatago siya, naghahanap siya ng pagkakataon sa iyo para makuha kanya. Sabi nga natin, noong unang binasa natin, 1 Peter 5:8, ang sinisila ng mga leon, nabi yung may sakit, yung mga bagong panganak, siyempre, mga hinapay yun, at yung mga pinanganak, yung maliliit na mga hayop, yun ang pinapatay ng mga leon. Kaya nila yun eh. Kasi ang style ng leon, nakatago sila, unti-unti silang nag-stock sila eh. Pag malapit sila, bigla sila bibilis. Hindi nakahanda yung kaaway niya. Yun ang style ni Satanas. Ganun din sa atin. Sa mga Kristiyano, ganun ginagawa niya. Nag-aatake niya tayo sa ating kahinaan. Hindi natin expect yun. Madadali tayo ni Satanas. So yun ang makikita natin. Hindi na siya pwedeng pagkatiwalaan. Hindi tayo pwedeng maniwala sa namang kasinungalingan na kinakalat ng Diablo.
Hindi kailangan tayo maniwala sa totoo. Ngayon, mag-ingat tayo kanya. Be sober. In other words, ang paraan ng paglaban kay Satanas, ikay may matinong pag-iisip. At ikaw ay nagbabantay. Kanya. Sa mga hayop na nakita yung leon, hindi niya makukuha. Tatakbo na yun eh. Iiwas siya lang sa leon. Yung hindi siya nakakita sa kanya, yun delikado. Ay, ibig sabihin, dahil ang ating kaaway is extremely dangerous, kailangan tayo palagi nakahanda laban sa ating kaaway. Predator siya. Yung mga predator, ang characteristic nila, ang kailang nilalabanan ay mahihina at walang iniisip. Kaya maganda kung mismo manood tayo ng National Geographic. Ano po. Yung mga predator, ganun sila eh. Yung mga agila, meron silang malinaw na mata na hindi natin kaya. Nakikita nila yung malawak na angle at nakikita nila yung pinakamalit na gumagalaw. So pag nakita nila, alam na niya yun eh. Aatakihin niya, makakain niya. Dahil wala, hindi nakahanda yung masisila niya eh. So yun ang makikita nating estilo rin ni Satanas. Siya isang predator eh. At ito ang makikita natin. Siya nagpapanggap na hindi kaaway ng Diyos. Sabi ko, marami siyang paraan. Ang instrumento ni Satanas, number one, yung talaga masama sa kanya. Yung mga tao masama sa kanya. Pero meron din siyang angulo na siya hindi mukhang masama. Nagdadala rin siya ng Biblia. Nagtuturo rin siya ng Ebanghelyo. Tingnan nyo sa 2 Corinthians chapter 11, verse 13. Sa panahon ni Apostle Paul, mga apostol, may tinatawag na pulang apostol, false apostles. Hindi sila tututunan na sinugo ng Panginoon. At hindi rin sila tuturo ng totoo. Tingnan ang description ni Pablo. For such are false apostles. Ang salitang apostle, hindi rin sinaling. Maraming salitang English na nagaling sa salitang Grego. Ang salitang apostle ay apostolos kanya. One who is sent. So, false apostle, hindi sila tunay na sinugo ng Panginoon. Deceitful workers. Sila yung mandaraya kanya. Bakit? Transforming themselves into apostles of Christ. So, nagpapakilala sila na sila yung sinugo ng Panginoon. So, noong panahon na sa sa New Testament times, ano po, noong unang siglo, may mga bulang apostol, nagpapakilala sila sinugo ng Panginoon. Ang sabi ni Pablo, huwag kayo magtaka kanya, and no wonder kanya. Bakit? For Satan himself transforms himself into an angel of light. Iyan ang extremely deceiving. Yung ating nakikita sinasabing meron siyang sungay, at meron siyang tail na may sungay din, hindi totoo yun. Hindi gano'n ang itsura sa Satanas. Actually, si Satanas ay nilalang ng Diyos. Hindi natin alam ang tunay na karakter niya o siya isang makapangyarihan o naman, pero siya makapangyarihan. Siya nilalang ng Diyos. So, siya ay nagpapanggap na anghel ng kaliwanagan. So, yung nakita mo yung taong gumagawa ng masama, alam natin masama ang tao yun. Makikita natin mamamatay tao, iiwas ka doon. Pero makikita magdadala siya ng salita ng Diyos. Bakit kayo iwas? Yun ang itong makikita natin dito. Nung panahon na sinulat ni Pablo, may mga umilisyo sa Satanas. Nagpapagap silang apostol ng Panginoon. Nagdadala sila ng salita ng Diyos. Pero sila nandaraya. Ibig sabihin, hindi tunay na katotohanan tinuturo nila. Dito sa pagkakataon na yan, maraming mga maling turo ang dinala ng mga bulang apostol ito sa iglesia sa Corinth. So, kung sabi ni Pao, ingat kayo dyan, ganyan. May mga bulang apostol. Nagpapanggap sila na apostol ng Panginoon, katulad ni Satanas mismo na nagpapanggap na anghel ng kaliwanagan. So, tingnan nyo ang so far sa ating pag-aaral, nakikita natin ang larawan. Dito ang Diyos, siya totoo. Wala kasinungaling sa Diyos. Hindi siya maaaring magsinungaling. Ang kaaway niya, si Satanas, siya'y sinungaling. At sa gitna tayo, yung mga tao. Kanino tayo pupunta? Sa Diyos o kay Satanas? Yun ang makikita nating struggle
Mula pa ng ulang panahon. Mula magkasala siya ng Mateba, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Yun ang labanan sa pagitan ng Diyos at Satanas. Huwag tayo maniwala doon sa Armageddon, ganyan, na may physical na labanan. Di totoo yun. Ang labanan dito ay spiritual, hindi physical na labanan. Ito yung labanan sa ating kaisipan. Sinong paniniwala natin ang totoo o ang nagpapanggap na anghel ng kaliwanagan? Nakikita natin. So, nagdi-disguise po si Satanas. Kaya, very deceiving talaga siya. At meron siyang kakampi. Nung panahon ng Panginoon, yung mga Sanhedrin, yung mga pangarihang spiritual na pinuno ng mga Hudyo, ay kakampi ni Satanas. Ironically, pareho silang mga Hudyo, katulad ng ating Panginoon, siya nagkatawang tao. Dapat sana sila magkakampi, pero sila ay kaaway ng Panginoon. At sa panahon na, meron yung mga Romano na pumatay sa ating Panginoon. So, meron siyang kakampi, kanya. Basahin natin. For we do not wrestle against flesh and blood. So, hindi physical na labanan ito. But against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly place. In other words, ito yung mga spiritual na kaaway. Minsan ito yung pamahalaan. Halimbawa, yung Roman Empire, ginamit sa Satanas laban sa mga Kristiyano. Pinag-usig nila yung mga Kristiyano. So, yun makikita natin, meron siyang kakampi. Sa panahon natin ngayon, kung tayo po ay, nakikita naman natin, nagbabago ang pananaw ng mga tao. Noong unang panahon, pag pumunta ka sa mga siyang palikuran, male and female. Sa Amerika, naggulo sila. Kagulo sila. Bakit? Wala na definite male and female. Kung ikaw ay LBQ, something like that, kung pwede ka pumunta sa babae kahit lalaki ka. O ka, pwede ka lalaki, pwede ka pumunta sa mga babae. Nagkagulo sila, actually, di ba? Wala lang definition kung ano yung female and male at female. Nagkakaroon ng blur. Sino may gawa nun? Hindi ang Diyos. Tanas, ang naglalang ang Diyos, nilalang niya yung tao na lalaki, babae. Wala lang sa ibang nilalang. Saan nanggaling yung nasa gitna? Hindi siya Diyos. Galing ka siya Tanas yun. So may kakampi siya, di ba? Yung mga liberal na pamahalaan ng pro-abortion, pro-divorce, kakampi ni Satanas yun. Pero yung pamahalaan na hindi gano'n, at least hindi pa rin kakampi ni Satanas yun. So pabigat tayo, meron siyang kakampi. Kaya ka nagkakagulo yung mga tao sa Amerika dahil basically between conservative laban sa liberal. So makikita natin, mag-ingat tayo. Meron siyang kakampi. Kaya nga po mga Kristiyano, na namumuhay tayo sa panahon na ito, mahirap ang buhay natin. Pilit tayo lumalakad sa katotohanan ng Diyos, pero yung ating environment ay laban sa atin. Kaya yung makikita natin, meron siyang kakampi. Kaya mas mahirap kung meron siyang kakampi. Ito po. Sino pa yung mga yun? Yung nadaya niya. Yung nadaya ni Satanas. Kakampi niya yun. Gusto niya sa 2 Timothy chapter 2 verse 26. And that they may come to their senses. Kaya nga pag ikaw ay bumalik sa iyong katinuan ng iyong pag-iisip, i-reject mo yan. And escape the snare of the devil. So meron siyang trap. Pag na-trap ka, yung patay ka, na-trap ka doon sa kanyang bandaraya sa iyo. Na-trap ka doon. Having been taken captive by him to do his will. So yun paano na-trap. Pag ginawa mo yung gusto niya, na-trap ka. Hindi mo alam yun, na-trap ka. Nadaya ka niya. Meron siyang meron siyang, alam niyo sa business world, meron silang para may ganyo ka. Magkakaroon sila ng advertisement, sasabihin na ganito ganyan. Actually, hindi naman gano'n, kumisan. Maraming nangyayari tayo pag sa shopping, ganda ng picture, na makikita mo, tapos pag binili mo siya, hindi siya gano'n. Hindi nadaya ka. Gano'n ang ginagawa ni Satanas. So, pag tayo nadaya niya, tatrap, ay kakakampi na siya ni Satanas, di ba? Kaaway na natin siya.
Sa ating mga anak, halimbawa, na na-influensya sila ng mga wrong influence. Tao mo na siya. Hindi na siya maniniwala sa sinasabi natin. Maniniwala siya sa mga barkada niya o anumang paniniwala na nakuha niya. Di ba? Pag na-trap tayo ni Satanas, kasama na siya ni Satanas laban sa atin. Kaya huwag tayo matrap doon sa kanyang kagustuhan. Doon tayo sa Biblia, may definition niya ng lahat ng mga bagay. Male and female, definite sa Biblia. Kung sino maliligtas, nasa Biblia. Ano yung tunay na pagsamba, nasa Biblia. Walang blur. Ang ginagawa ni Satanas, nilalabo niya eh. Para hindi mo alam kung ano yung totoo hindi. Yan ang stand niya. Kaya, pinag-aaralan natin bilang mga Kristiyano para mag-ingat tayo. Kasi pag binuksan mo yung TV mo, andun si Satanas. Bakit? Pag nakita mo sino ba yung Vice Ganda? Pag nakita mo si Vice Ganda, yung instrumento siya ni Satanas. Bakit? Ano yun? Alam natin kung ano siya. Hindi naman siya lalaki. Hindi siya babae. Lalaki siya. Pero sabi niya, babae mo. Hindi sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi ng Diyos, lalaki, babae. Period. Walang in between na sinasabi. Pero pag kami in between, hindi galing sa Diyos yun. So pag dadayang tayo ng Satanas, kakampi natin si Satanas. Kalaban natin ng Diyos. Siyempre, gagawin natin yung kalooban niya eh. Ito yung laban sa kalooban ng Diyos. Makikita natin. Pero meron tayong panlaban. Sa unang bahagi ng ano na ito, nung nakalaang linggo, binasa natin ng Ephesians 6:13-18, di ba? Yun ay larawan ng isang sundalo na Romano. Ibig sabihin, ang mga Kristiyano, para tayong spiritual na sundalo. Katulad na sundalo, meron siyang sinusuot sa digmaan. Noong panahon ng New Testament, wala nang baril nun eh. Ang laban ng lang. Tabak lang, di ba? O kaya pana. Yan ang kalaban nila. So, ginagawa ng mga bukbo, gumagawa sila ng damit o kasuotan, panlaban doon. At the same time, meron silang pampatay. So, doon sa Ephesians 6:13-18, merong belt. Lalo pa pag tulad namin na malakad siya, mahalaga yung belt. Kaya kung wala yung belt, mauhuli ka sa pantalon mo. Yan ang nagdedicate para maganda yung suot mo, di ba? Ganon din sila. Meron silang belt. Para yung kailang kasuotan ay hindi yung magulo. Sabi nga, the belt is a fundamental garment. May importante kahit sinusuot natin. Mali ba lang, fit na fit yung suot mo. It holds everything together. So dito, kung tayo po ay Christian, meron tayong spiritual belt. Ano yun? Para magkaroon tayo ng kawisan sa ating ginagawa. Ito yung katotohanan. Yun ang para hindi ka mahulog sa sila ni Satanas, meron kang katotohanan kanya. Meron kang stability. Imagine niyo kung walang belt yung sundalo, nauhulog yung pantalon niya, kasi lumalaban, hindi pwede yun. Lahat ng suot na sundalo, very fitting yan. Mali lang po yung soldier na balita. Sundalo na, saktong-sakto yung kayo ng uniforme. Bakit? Pag bumaril sila, alala silang iniisip, nakikipaglaban sila. So yun ang belt. Meron tayong spiritual belt. Yan ang katotohanan. Yan ang nagbibigay sa atin ng stability laban kay Satanas. Kung alam mo yung katotohanan, ay mahihirapan siya sa'yo. Ano pa makikita natin? Breastplate. Yung breast, itong ating dibdib, nandito yung puso, di ba? Nandito yung vital organ ng isang tao. Ngayon, kung sundalo ka, at pinana ka at wala kang damit, mamamatay ka. Wala kang breastplate, wala kang armor. Sakto, lulusot yung yung pana, o kapag tama, lulusot siya. So, meron silang breastplate, yung mga Romano. Meron din tayong spiritual breastplate. Alam niyo, malapit siya na nga sa ating puso yung pinaproteksyonan ng breastplate, di ba? So, anong breastplate natin? Yung pa rin ang katotohanan. Hindi ka nila pwede siya
sirain kung ikaw ay matatag. So ang ating breastplate, ang ating moral uprightness, tayo lumalakad sa tama. Ang ating kabanalan, tayo may hiwalay sa kasalanan. Ang ating godliness, ang ating pagpupuri sa Diyos, at ang ating integrity. Na tayo talagang Kristiyano at mapapatunayan Kristiyano ka. Kung hindi ka tapat na Kristiyano, madali kang masila ni Satanas. Dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Ito po yung sa commentary niya. Ano po? Basahin natin. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag kanya. Matatag. Pag siya ay matatag, kahit anong mangyari, doon ka pa rin. Hindi ka aalis. Hindi makilos, ganun din yun. Tapos, lagi sumasagana sa gawa ng Panginoon. Kung tayo po ay lagi sumasagana sa gawa ng Panginoon, kakaunting pagkakataon tayo matukso, di ba? Yaman na nalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So, yun ang makikita nating ilustrasyon ng breastplate. Andun ang iyong katatagan bilang isang Kristiyano ngayon. Minsan, ito ay metal na nagkakatikit. Pinaproteksyon niya ang ating puso at ang ating vital organ. So, pinaproteksyon niya ang ating pananampalataya. Kapag ka tayo lumalakad na nararapat sa ating pagkatawan, yan ang ating breastplate. In other words, kahit ano pang ihagis sa iyo ni Satanas, wala lang sa iyo. Hindi ka niya ma-influensya. Bakit? Lumalakad ka sa katotohanan. You are more upright. Kasi kung hindi gano'n, ang ginagawa ng Satanas, pagka ikay lumusot sa kanya, lalabanan pa niya. Kaibigan mo, uminom ka kanya, kahit konti lang. O sige, tapos babalik sa iyo. Di ba uminom ka kanya? Ngayon nagpapakasabi mo, ikaw ay tapat na tao, uminom ka, di ba? Patay ka no. Kaya pag moral upright, hindi ka wala sa masasabi malalaban sa iyo. Kaya kayo lumalakad sa kalooban ng Diyos. At ang disalaga, katulad ng isang sundalo, hindi ka madadali ng anumang sinasabi laban sa iyo o threat or false charges kung wala silang masasabi laban sa iyo. Hindi kayo lumalakad ng matapat sa ating Panginoon. Ano lalaban nila sa iyo? Kung itong may breastplate na sundalo, kahit pa iagis mo dyan, hindi siya mamamatay. Dahil meron siya panlaban, ganyan. At kapag ang ating kaisipan ay puno ng katwiran ng Diyos, hindi tayo madaling matutok sa Kanya. Kasi ang ating kaisipan ay nandun sa paggawa ng kalooban ng Diyos, hindi siya namang bagay. So, yan ang breastplate, makikita natin. Tuloy po natin. So, sandalyas. Nakita ko po ito nung pinag-aaralan ko. Nire-resense ko po yung sapatos ng mga Romano. Hindi sila sapatos katulad ng mga sapatos na sundalo ngayon. Ganyan ang sapatos. Sandalyas actually. Bakit gano'n? Baka doon sa environment na sila nagkikipaglaban. Hindi katulad sa panahon natin ngayon. Pagka meron silang suot na sandalyas, handa sila makipaglaban. Napakahirap lumaban, tumakbo, nakikita ka pa. Maraming masasaktan ng paa mo. Pero ibig sabihin, pag nagsuot sila ng kanilang sandalyas, handa sila makipaglaban. So in other words, ang isang Kristiyano, palagi siyang handa na makipaglaban niya. Kasi kung susuot pa lang yung sapatos, mamatay ka na. Kung nakasuot na, handa ka na kanya. Handa na tayong lumaban. Pangarang Ebanghelyo, pagtagol natin yung Ebanghelyo, o itugol natin yung Ebanghelyo ngayon. Sa 1 Peter chapter 3, verse 15, yun ang ilustrasyon sa atin. Lagi tayong handa kanya. Siya nagtatanong ng mga tao sa pag-asang nasa atin. Lagi tayo nakahanda sumagot. Kaya basahin natin. Kundi siya yung mga puso ay pakapadali ninyo sa Kristo bilang Panginoon. Lagi kayo maging handa na ipagtanggol sa bawat tao humingi sa inyo ng katwiran ng tungkol sa pag-asang nasa inyo kanya. Pag tinanong tayo, ano ba yung pinaniniwalaan mo? Handa ka sumagot. Yun ang ilustrasyon ng sandalyas nila.
Pagka sinuotan nila yon, handa na sila makipaglaban. So tayo palagi handa makipaglaban. Laban sa ating kaaway sa Satanas. Ito, Roman shield. Yun ang itsura ng Roman shield. Yan ay defense. So maliban pa ito sa breastplate, meron silang shield. Yung siya ito gawa ng kahoy, wicker, rattan, o naman, o metal, na talagang ito ay makapal para maproteksyonan yung sundalo laban sa mga ginagamit na kaaway laban sa kanya. Yung makikita natin. Ang ating pananampalataya, ang ating pananggalan. Pagka'y matibay sa ating conviction sa katotohanan. Kahit anong gawin ni Satanas, mawawala lang yan. Kasi meron tayong panlaban ang ating pananampalataya. Kung meron pag-uusig ang ating pananampalataya, kung tayo pinapatay, ang ating pananampalataya. Kung tayo tinutokso, ang ating pananampalataya. Kung nagkakaroon tayo ng pagdududa, ang ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Basahin natin sa Romans chapter 10, verse 17. Hindi yung ating sariling kaisipan. Basahin po natin. Sa Romans 10:17. Kaya ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Yun galing ng ating pananampalataya. Kung may pagdududa ka, basahin mo salita ng Diyos. Totoo ba yun o hindi? Ano sinasabi na aking Panginoon? Huwag kayo natatakot. Anong sinasabi ng aking Panginoon? Huwag kayo nababalisa. Anong sinasabi ng aking Panginoon? Tandaan natin, sa ilustrasyon ni Satanas ay makapangyarihan kaysa sa atin. Ang panlaban natin ay ang ating pananampalataya at salita na galing sa ating Panginoon. So yun ang ating shield na pinaglalaban kay Satanas. At yung Roman helmet. Pagka ito ay ganitong helmet ng Romano, siya isang officer, ano po. Pag wala yung nasa taas ngayon, siya isang ordinary sundalo. So meron siyang depreciation sa kailasoon. So ano yung helmet? Ang protection niya ng ulo. Bisa merong napanood na sa Discovery Channel yata yun. Tinesting nila yung mga helmet na ginamit ng World War II. Ano yun, sino pinakamatibay? Yung helmet ng mga German. Hindi mo mapasok yung bala. Yung mga Hapon na walang kwenta. Lahat mapapasok. Makamatay yung Hapon. Yung mga Amerikano nasa gitna. Pinakamatibay yung mga German. Yung helmet nila. Bakit? E pag natamaan ka sa ulo, patay ka kaagad. So ano yung nasa ulo natin? Kung natamaan ka sa bahagi ng katawan mo, may pag-asa ka pa. Pag natamaan ka sa ulo, wala ka ng pag-asa. Most probably, mamatay ka. So ano yung nagpapatibay sa atin? Laban sa kay Satanas. Ang assurance ng ating kaligtasan. Hindi tayo once saved, always saved. Natulad sa turong iba. Naniniwala tayo na pag tayo naging tapat at susumikap na maging tapat sa ating Panginoon at sa Kanyang kalooban, meron tayong assurance na tayo maliligtas. Yun ang parang helmet natin. Tandaan natin, ang ulo, yan ang pinakamahalagang bahagi ng ating katawan. Kinokontrol ang ating buong katawan. Ang espiritual na kahulugan ng ulo, ang ating kaisipan. Kung sa ating kaisipan, ay merong katiyakan ng ating kaligtasan. Eh, siyempre, paglalaban mo yung pananampalataya. Kasi, meron ka assurance, kayo maliligtas. Ipasahin ko natin. Sa verse 12, ano po? Ayan. For this reason, I also suffer these things. So, sinabi ni Paulo, hindi madaling Kristiyano. Meron ka kanya pinagdadaanan. You suffer. Nevertheless, I am not ashamed. Hindi ko nahiya niya. For I know whom I have believed. Kilala ko ang sinasampalataya ng kanya. And I am persuaded that is able to keep what I have committed to him until that day. Dahil sa gitna ng ating mga kahinaan, kung tayo nagpapatuloy na maging tapat sa ating Panginoon, gagawin yung pinangako niya. Ginaan sumasampalataya, mabuktis pag naliligtas. Kung ginawa mo yun, gagawin yung pangako niya. Iligtas tayo ng Panginoon. Dahil siya sinungaling. So yun ang
nagpapatibay sa atin. Sa ating kaisipan. Na tayo maging tapat sa Diyos. Bakit? Kilala natin ang Diyos. Kung anong pinangako niya, yun ay kanya gagawin. Ang pinag-aralan po natin ang Biblia mula Old Testament hanggang sa Apocalypse, ginagawa ng Diyos yung pinangako niya. Kung anong pinangako niya, gagawin niya yun. Si Abraham, pinangakuan niya na maging dakilang bansa. Naging dakilang bansa, si Abraham. Pinangakuan niya ng kanyang bini ay pagpapala ang lahat ng kasalupa. Ang bini ng ating Panginoon, pinagpala ang lahat ng kasalupa spiritually. Dahil sa kanya nagaling kaligtasan. So, pagka sinabi ng Panginoon, ay gagawin niya. Romans sword. Ito ay tabak nila eh. Kaya ang sword, yan ang pinaka-offensive weapon ng alamang sinumang sundalo noon. Sa panahon natin pa rin, sa kanya tabak. Kung wala kang tabak, kahit meron ka pang sword, mamatay ka pa rin, wala ka pang laban eh. So kailangan meron kang panlaban. Yan ang pinaglalaban. Spiritually, ang ating sword ay ang salita ng Diyos. Ang makikita natin, ito ay double-edged sword. Sabihin, both sides, pwede kang masaktan. Sa Hebrews 4:12, basahin natin. Bakit kuminsan, ayaw natin makinig sa Bible? Pagka sa ibang bagay, madali tayo makinig. Pagkaitulpo, o sino man, madali makinig. Bakit pagdating sa Bible, ayaw natin makinig? Kasi mabagsik siya. Ito ang ilustrasyon niya sa verse 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Sabi niya, ito ay mayroong bisa. Mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Siyempre, kung dalawang talim, kahit paano siya masimas siya, masasaktan ka. Ang salita ng Diyos, kaya mas matalim pa doon, ganyan. Anong ginagawa ng salita ng Diyos? At tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at spirito, na mga kasukasuan at ang utak sa buto, at may kakayang kumilala sa mga pag-iisip at mahahari ng puso niya. So in other words, pag may nangangaral na tungkol sa salita ng Diyos, at ikay nagkakasal, ikay masasaktan. Mararamdaman mo, dahil gano'n ang karakteristik ng salita ng Diyos. Sinasabi niya yung totoo. Hindi siya, wala siyang para bang icing, wala. Sinasabi lang yung totoo. Maramihan meron tayong kasabihan, truth hurts, kanya. Totoo yun. Kaya kung minsan, ayaw natin sabihin ng totoo sa mahal na sa buhay. Bakit? Ayaw natin sila masakta. Pero wala tayong magagawa. Ganun talagang katotohanan. Isa masakit. So, at ito'y panlaban sa ating kaaway. Ang salita ng Diyos. Basahin natin. Now, out of his mouth goes a sharp sword, very consistent sa Hebrews. And that with it, he should strike the nations. And himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress of the fierceness and wrath of the Almighty God. And the rest were killed with a sword which proceeded from the mouth of him who sat on the horse. And all the birds were filled with their flesh. Ito po is figurative. Hindi naman sila pinatay physically. Sila ay pinarusyahan ng Diyos. Ano ang ginamit niya? Ang salita ng Diyos. Ano gagamitin ng Diyos ng ating Panginoon sa judgment day? Ang salita ng Diyos. This is John chapter 12, verse 48. Ito na po tayo magtatapos, mga kapatid. Magpatuloy po na sa susunod na linggo ang ating Bible study. Sa John chapter 12, verse 48. Sino ang hindi kumikilala sa Panginoon? Yung hindi sumusunod sa kanyang kalooban, siya ay natin. Ito ang ating matutunghayan, mga kapatid. Kaya kung hindi natin pinapansin ang salita ng Diyos, ito mangyayari sa atin. Ang nagtatakwil sa akin at hindi ko tumatanggap sa aking mga salita, katulad majority ng mga tao sa panahon natin ngayon, ay meron isang mahahatol sa Kanya. Ang salita ng aking sinabi, ang siyang mahahatol sa Kanya sa huling araw. Ito gagamitin ng Panginoon to judge the nations ay ang Kanyang salita. Dito sa Matthew 4 verse 4, nagtukso siya ng Diablo. But he answered and said, it is written, man shall not
Man shall not live by bread alone. Di ang puro physical na pagkain kanya. But by every word that proceeds from the mouth of God. So meron tayong physical side. Yan ang tinapay. Pero meron tayong spiritual side. Ang pagkain natin ay salita ng Diyos. Ayan. Jesus said to him, it is written again, o salita ng Diyos, you shall not tempt the Lord your God. So anong ginagamit ng Panginoon laban kay Satanas? Ang salita ng Diyos. So verse 10, Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Sabi siya sa Satanas, kung sasabihin mo, okay, bibigyan ko siya lahat ng mga kanan sa lupa. Hindi, ganyan. Ang Panginoon Diyos lamang ay yung paglilingkod sa sambahin. At siya lamang yung paglilingkod. So, anong ginamit ng Panginoon? Laban kay Satanas at salita ng Diyos. So, ito po ang pakikita natin sa ating pag-aaral. Tayo sundalo ng Diyos. In a figurative sense. At kinakailangan natin labanan ng ating kaaway sa tulong ng ating Panginoon, sa tulong ng kanyang salita. Hindi natin sa kayang labanan sa ating sarili kahit siya pa lamang. Kundi sa pamagitan ng kanyang salita. So ito lang po ang ating illustration na po para maging maliwanag sa atin. Lahat yan kahit salita ng Diyos. Ang ating belt, ang ating shield, ang ating helmet, ang ating sword, ang ating pangyapak, at ang ating breastplate, yan salita ng Diyos. Wala tayong ibang panlaban kay Satanas, maliban ang salita ng Diyos sa inyo. Kaya lahat sa Satanas yan, maliban sa salita ng Diyos. Dahil ito katotohanan na magliligtas sa atin at magpaparusa sa mga tao na hindi susunod sa salita ng Diyos, kasama ng Satanas. Kasama ng kanyang mga anghel. So ito po ang ating Bible study sa umaga pong ito. Maliban kung meron kayong tanong. So ito po ang ating pag-aaral. Ibigay natin kay Brother Raul ang panguna po sa pagpapakawin.